Dahil sa taas ng mga presyo, kanya-kanyang diskarte muna ang marami para makatipid. Ang isang nanay, gumagawa ng papel de uling para makamenos sa gasto sa LPG. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. May tipid tips ba kayo ngayon? Isang ginang kasi mula Batangas ang nagbigay papel sa mga lumang papel bilang alternatibong panluto. Dahil mataas na ang presyo ng LPG, pati na ilang bilihin, diskarte na muna ang lahat para makatipid. Si Nanay Emma nga, pinagtsatsagaan ng 5 araw na paggawa ng papel de uling o pag-recycle at hulma ng papel para magamit bilang panluto. Ang naisip ko lang is crisis. So, as nanay instinct, gusto ko na makatulong din na maibsan ang mga bigat na dalahin ng mga nanay like me. Naisipan ko lang na i-share na gawin yung papel de uling dahil nataon naman na marami kaming papel dito sa bahay na instead na itapon ko, why not i-recycle ko na lang. Galing daw sa lumang notebooks ng mga apo ang ginagamit na papel. Pero paano nga ba ang proseso ng paggawa ng papel de uling? Binabad ko siya for 2 to 3 hours, tapos hinimay-himay o pinipira-piraso ko siya. Tinry ko muna, nilagay ko siya sa strainer, tapos nung kaya ko na siyang buuin, ito yung step 4, hinulma ko na siya. Ang pang-5 step, yun na yung ibilad sa araw. Sa aming case, sa experience ko, umabot siya ng 5 days bago ko siya ginamit. Ilan sa mga naluto niya ay pansit, mga putahing karne at madalas pang-umagahan. Lalo pang alalay lang daw ang papel de uling. Kaya naman malaking tipid daw ito sa kanilang konsumo ng LPG na hanggang ngayon ay may laman pa rin. Pag-apoy mo, kunti lang muna, tapos gradual ang paglagay. Pag makita mo medyo na siya, humina na yung apoy, lagyan mo naman ulit. Tapos pag humina, lalagyan mo na ulit. Ganon. Para sustaining yung kanyang apoy na ilabas. One time lang siya kasi mawawala agad siya. Kumbaga, alaalay lang talaga siya para mapasustain yung aming LPG. So, yung mabilisang luto, dito ko niluluto sa uling. Sa gitna ng krisis, naniniwala si Emma na ang ganitong diskarte ay makakatulong para maibsan kahit papaano ang bigat ng sitwasyon. Yung magiging resourceful tayo kung anong meron sa atin dahil hindi natin hawak o hindi natin kontrolado yung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng bilihin. Ang makontrol lang natin yung how we are prepared. Basta may sipag at tiyaga ka, may diskarte. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.